Kabanata 12:21. Ang ina sa panaginip ni Tyr. Okay. Pinatalbog ni Tyr Summers ang bola sa kanyang kamay at tinitigan ang grupo ng mga lalaki sa tapat niya. Bubugbugin ko kayong lahat ng mag-isa, nakangusong sabi niya. Pakialam mo ba ni biro mo ako? Nakasimangot na saway ng kanyang kalaban na parang naiinsulto sa inaste ni Tyr. Gayunpaman, hindi na ipinaliwanag pa ni Tyr ang kanyang sarili. Pitalbog ang basketball, tumakbo siya patungo sa tapat. Bagamat naramdaman ng grupo ng mga lalaki na pinapahiya sila ni Tyr, naramdaman nila ang isang napakalakas na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Subconsciously, lahat ng 10 tao ay tumakbo sa court. Sa oras na ito, nakatayo si Tyr sa gitna ng court habang ang ilan sa kanyang mga kalaban ay sumugod sa kanya mula sa tapat. Pinatalbog niya ang basketball gamit ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang isip ay nakikipagkarera pa rin sa mga galaw ng 9 steps to disorientation. Kumikilos na parang bug zone ng hangin, ang mga galaw at trajectory ni Tyr ay ganap na hindi nahuhulaan. Ito ay patuloy na nagbabago at lubhang kakaiba. Ang mga manlalaro ng basketball ay nag-aagawan upang agawin ang bola sa mga kamay ni Tyr, ngunit hindi nila ito mahawakan. Ibuka man nila ang kanilang mga braso upang ipagtanggol ang kanilang linya, iniligin sila ni Tyr sa isang iglap. Sa isang kisap mata, 5 magkasunod na lalaki ang nalampasan ni Tyr. Nang makita ito ng 5 pang nasa likuran, isa-isang naging mataimtim ang kanilang mga ekspresyon. Sa oras na ito, nakatayo sila sa 3 puntong linya at handang harangin si Tyr ng buong lakas. Gayunpaman, ito ay pareho sa ngayon. Nagpatuloy sa paggalaw si Tyr sa kakaibang bilis. Muli, nalampasan niya ang 4 na magkakasunod na lalaki, at sa wakas ay tumalon sa 2-point line. Ang kanyang pagtalon ay ganap na hindi pinansin ang gravity, na nagpapadala sa kanya na lumilipad na parang ibon sa ibabaw ng ulo ng huling matipunong lalaki. Boom! Isang malakas na tunog ang nagmula sa gilid. Ito ay isang mahusay na slam dunk. Lahat ay nakatingin kay Tyr na may pagtataka. Sa sandaling ito, naglalaro ng basketball si Tyr na para bang sinapian siya ng star player. Gayunpaman, pagkatapos ng malakas na putok, ang bola ay hindi pa talaga dumaan sa hoop ngunit nabasag sa backboard. Habang tumalon si Tyr pababa sa ere, bumagsak ang basketball stand. Nataranta ang lahat sa twist ng mga pangyayari, pati si Tyr mismo. Mab-I-go. Medyo walang magawang umiling si Tyr. Naglakad siya palayo sa basketball court, naiwan ang grupo ng mga tao sa likuran niya. Nakatitig ang mga ito sa kanya na para siyang halimaw. Pagbalik sa hotel, muling binasa ni Tyr ang booklet, humihinto lamang sa hating gabi. Nang mahiga na si Tyr, kumikislap pa rin sa kanyang isipan ang mga galaw ng 9 steps to disorientation, maging sa kanyang panaginip. Nang gabing iyon, nanaginip si Tyr tungkol sa kanyang ina. Sa panaginip, siya ay isang binatilyo. Nakasuot ng plaid skirt, nasa gitna siya ng rapeseed flower field, humahabol ng mga paro-paro. Ang kanyang mga paa ay humahakbang sa parehong kakaibang bilis at kakaibang galaw. Nalaman ni Tyr na siya ay naging isang 5 taong gulang na bata, at hinahabol niya ang kanyang ina, ngunit kahit na ano, hindi niya ito maabyutan. Patuloy na sinisigaw ni Tyr ang pangalan ng kanyang ina sa panaginip. Ilang taon na ang nakalipas mula nang tawagan niya ang kanyang ina, ngunit patuloy lang sa pagtakbo si Lydia Alroy habang nakatalikod para ngumiti sa kanya. Ang kanyang mga paa ay humahakbang sa parehong paggalaw ng 9 steps to disorientation. Parang gusto niyang matutunan ni Tyr kung paano siya humakbang. Si Tyr ay patuloy na nakatitig sa kanyang ina at pinag-aaralan ang kanyang lakad. Unti-unti, tila nakakuha siya ng ilang mga insight. Maya-maya'y nakalapit na rin siya sa kanyang ina. Palaging tumatawa si Lydia sa panaginip. She was guffawing happily, just like the time when the family of 3 went to the seaside nung bata pa si Tyr. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay kaaya-aya at kulay pilak. Noon pa man ay nananatili ito sa kaibuturan ng alaala ni Tyr. Nang matapos ang panaginip, maliwanag na ang langit. Sa panaginip ni Tyr, isang bitek ang lumitaw sa kalangitan at ang mga ginintoang butil ng liwanag ay sumilay sa bakana na alam ni Tyr na ang sikat ng araw na nagmumula sa bintana, na nagpapahiwatig na sa katotohanan ay madaling araw na. Madaling araw noon. Dapat magising na siya sa panaginip niya. Ngunit, patuloy na pinipigilan ni Tyr ang pagpupuyat, na gustong makasama ang kanyang ina sa panaginip. Namiss niya ito ng husto. Sa huli, nagawang sundan ni Tyr ang takbo ni Lydia at naabutan siya. Nakaupo sa malaking bukid ng rapeseed na bulaklak, tinapik niya ang lugar sa tabi niya, pinaupo ang kanyang anak.
Masunaring umupo si Tyr sa tabi ng kanyang ina. Sa sandaling ito, nagawa niyang tingnan siya ng malapitan. She looked so young and beautiful, even prettier than he remembered. Mom! Tawag ni Tyr sa ina sa parang bata na boses. 5 taong gulang pa lang siyang bata sa panaginip. Ngumiti si Lydia at inilahad ang kamay kay Tyr. Gusto rin ng bata na abutin at hawakan ang kamay ng kanyang ina. Ngunit, nang magkadikit ang kanilang mga kamay, ang tanging naramdaman ni Tyr ay walang laman na hangin. Kahit anong pilit niya, laging may distansya sa pagitan ng kamay niya at ng kamay ni Lydia. Kahit anong effort ang ibinuhos niya, hindi niya mahawakan ang kamay nito. Napakalapit nila, ngunit napakalayo. Medyo natarante si Tyr. Paulit-ulit niyang tinatanong si Lydia kung bakit hindi niya ito mahawakan, ngunit hindi kumibo ang kanyang ina at nanatili ang isang malabong ngiti sa mukha nito. Nay, hindi ko nahanap ang kalansay mo sa loob ng puntod mo, buhay ka pa ba? Baka naman lihim kang nagtatago at pinagmamasdan ako sa kung saan. Bakit hindi ka lumabas para makita ako? Sa wakas ay hindi napigilan ni Tyr na ilabas ang pinakagusto niyang itanong. Nakangiti pa rin si Lydia. Hindi niya masagot si Tyr dahil isa lang itong panaginip. Miss na kita. Patuloy na iniunat ni Tyr ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang ina. Ngunit, katulad pa rin ng kanina kahit anong pilit niya, walang saysay ang lahat. Mas maraming mga bitek ang lumitaw sa nakapalibot na kalangitan, at ang mga gintong sinag ng liwanag ay patuloy na sumisikat. Lalong lumiliwanag ang buong espasyo. Nagsimulang maging malabo ang lahat, pati na ang kanyang ina, na ngayon ay lalong lumalabo sa paningin ni Tyr. Unti-unti siyang nawala sa paningin niya. Sa kalaunan, ang tanging natitira sa mga mata ni Tyr ay ang liwanag. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at ang araw ay mataas sa langit sa labas ng bintana. Ang sinag ng araw na dumadaloy sa silid ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pagkaupo sa kama, binuksan ni Tyr ang drawer at kinuha ang music box. Umalangaw-ngaw ang malambing na boses ni Lydia, kumakanta ng It's Sky Boat Song. Pumikit si Tyr at tahimik na nakinig sa kanta hanggang sa huli. Bandang 3:00 ng hapon, tinawagan ni Andres si Tyr at sinabing inayos na niya ang lahat. Ngayong gabi, nag-set up siya ng meeting kasama si Vosky at ang iba pa sa La Casa Bar. Sunod, tinawagan ni Tyr si Celio Windsor at hiniling na lumapit sa kanya. 6:00 ng gabi, kumain sina Tyr at Celio sa isang restaurant sa labas. Pagkatapos, kinuha nila ang kotse ni Celio at tinungo ang La Casa Bar. Sa oras na ito, sa isang malaking pribadong silid ng bar, may isang lalaki na naka-windbreaker. Nakalabas ang magandang hubad na dibdib at abs, nakasandal siya sa isang sofa habang nagsasali ng isang buong bote ng alak sa kanyang tiyan. Kabanata 12:22. Ang topographical na mapa. Sa tabi ng lalaking iyon ay nakaupo ang ilan pang lalaki. 3 sa kanila ay may mga tipikal na katangian ng Celestial Empire, samantalang ang 2 pa ay may mga katangiang kanluranin. Lahat sila ay nakasuot ng mga trench coat, na inihayag ang kanilang mga hubad na dibdib. Ang ilan sa kanila ay may turbans na nakabalot sa kanilang mga ulo. Ang kanilang maitim na balat, na ipinarray sa mga malalalim na linya sa kanilang mga pisngi, ay nagbigay ng katotohanan na sila ay gumugol ng maraming taon sa paghahanap buhay sa dagat. Agad namang pumalakpak si Andres na nakaupo sa tapat nila nang makitang sabay lagok ng lalaki ang isang bote ng imported na alak. Kuya Vosky, mayroon kang kahangahangang kapasidad sa pag-inom. Ang lalaking tinutukoy ni Andres ay si Vosky, isang tenyente ng grupo ng mga pirata sa Skeleton Island. Ibinaba ni Vosky ang bote sa kanyang kamay at tinitigan si Andres, na nakabalot sa mga benda. Ano bang problema mo, Mr. Andres? Paano ka napunta sa ganito? Nagdududang tanong niya. Bumantong hininga si Andres at sinabing, wala sa tabi ko ang swerte. 2 araw na ang nakalipas, na aksidente ako sa sasakyan habang nagmamaneho ng lasing. Nabalian ako ng ilang buto dahil dito. Natigilan, tumawa si Vosky. Medyo malas iyon. Tingnan mo, Mr. Andres. Hiniling mo pa sa amin na pumunta para magsaya kapag nasa ganoong estado ka. Mahirap ang pinagdaanan mo. Nagmamadaling umiling si Andres at sumagot, Brother Vosky, napakabuti mo. Kailangan kong humingi ng tulong sa iyo sa isang bagay. Malapit nang magde-deliver ang kaibigan ko ng mga paninda kaya naman gusto kong makipagkita sa iyo ngayong gabi. Sana mabigyan mo ako ng pabor at huwag mo silang pahirapan. Natatawang binuksan ni Vosky ang isa pang bote ng alak. Mr. Andres, ilang taon na tayong nagtutulungan.
You must be aware of the rules. Syempre naman. Tumango si Andres. $3 million for the crossing fees. Babayaran ka ng kaibigan ko sa bawat sentimo nito mamaya. Alam mo ang ranggo ko sa Skeleton Island. Kaya kung pamahalaan ang negosyo ng pagpupuslit ng mga pangkalahatang electrical appliances tulad ng sa iyo. Gayunpaman, kung ang deal ay nagsasangkot ng iba pang mahahalagang bagay, ang aking autoridad ay hindi ganoon kataas, sabi ni Vosky na tumango. Huwag kang mag-alala dyan, Kuya Vosky. Ilan lang itong mga ordinaryong refrigerator at aircon. Hindi sapat na seryosohin ito ng Skeleton King, nagmamadaling sagot ni Andres. Okay kung ganoon. Nag-toast ang dalawa. Ginawa ni Andres ang lahat upang pasayahin si Vosky, upang hindi pukawin ang kanyang mga hinala. Gaano man kalubha ang pinsala ni Andres, kailangan pa rin niyang inumin ang alak. Siyempre, walang smuggling business na dapat pag-usapan. Ang lahat ng ito ay isang dahilan upang madala si Vosky sa pulong. Di alam ang gagawin ni Andres dito sa sandaling dumating si Tyr. Nagpatuloy sa kwentuhan ng dalawa habang hinihintay na dumating si Tyr, kung sa bagay, sobrang kinakabahan pa rin si Andres dahil alam na alam niya kung anong klaseng pag-iral ang grupong ito ng mga pirata. Lahat sila ay mabisyo. Kung alam ng mga pirata na ito na siya ang nagse-set up sa kanila, tiyak na puputulan nila siya bilang sashimi. Ngunit para sa kagustuhan niyang makamit ng mataas na posisyon at malaking kayamanan, alam ni Andres sa kanyang puso na sulit ang lahat ng panganib. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng uri ng mga bagay, dumating sa bar sina Tyr Somers at Celio Windsor. Ilang mandirigma mula sa pamilya Windsor ang dumating kasama nila. Nang makapasok na ang mga lalaki sa malaking private room ay agad na tumayo si Andres sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo kay Tyr. Nang makita niya si Celio na nakatayo sa tabi ni Tyr, biglang lumiit ang mga mata ni Andres. Kahit na walang gaanong masasabi si Andres sa underground world ng Imperial Capital City, malinaw na alam niya ang background ni Celio. Ang lalaking iyon ay ang young master ng pamilya Windsor, isang third-generation direct descendant na medyo sikat sa lungsod. Hindi inaasahan ni Andres na dadalhin ni Tyr si Celio sa meeting. Minsan pa, horror si Andres nataman sa background ni Tyr. Kuya Tyr at young Master Windsor, ito ay Vosky mula sa Skeleton Island, sabi ni Andres, na ipinakilala ang mga lalaki sa isa't isa. Tumango si Tyr. Samantala, sinabi ni Celio sa gilid, you did good job. You can report to my Windsor family Spear Tomnero. You should stop running the smuggling business in the future. Agad na tuwang-tuwa si Andres. Nakapagtataka, inutusan siya ni Celio na mag-ulat sa pantalan ng pamilya Windsor upang magtrabaho para sa kanila. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na naging miyembro siya ng pamilyang imperial ng Windsor. Paanong hindi siya ma-excite? Ang kanyang bagong posisyon ay ganap na naiiba mula sa dati niyang posisyon bilang lapdog ni Garth Cheever. Gaya ng inaasahan, tama ang hula ni Andres. Siya ay tunay na magkakaroon ng napakalaking pagtaas sa kanyang karera sa pamamagitan ng pagsakay sa mga coattails ni Tyr. Maraming salamat, young Master Windsor. Maraming salamat, paulit-ulit na pasasalamat sa kanya ni Andres bago lumabas ng pribadong silid, hindi man lang niya tinitigan si Vosky at ang kanyang grupo. Samantala, si Vosky at ang iba ay may mga nalilitong ekspresyon na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sila ay ganap na nalilito sa kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, naglakad na sina Tyr at Celio papunta sa kanila. Nakatitig kay Tyr, naramdaman ni Vosky na medyo bata pa siya. Ikaw ba ang may-ari ng negosyo na gustong makipag-usap sa amin? Dala mo ba ang pera para sa crossing fee? Tanong niya sabay lahad ng kamay kay Tyr. Pera para sa pagtawid. Nagulat si Tyr, ngunit mabilis siyang nag-react. Ang armor dagger ay kumislap sa kanyang palad, at sa sumunod na segundo, naputol niya ang kamay ni Vosky. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay biglang naging kakaiba, kung saan maraming tao ang hindi maalala ang kanilang mga sentido. Pagkalipas ng 2 segundo, isang matinding sakit ang agad na bumalot sa katawan ni Vosky, at sa wakas ay nag-react ang mga lalaking katabi niya. Arg! Umalangaw-ngaw sa buong pribadong silid ang malungkot na sigaw ni Vosky. Sabay-sabay na inilabas ng ibang mga pirata ang mga armas na dala nila. Nang sumenya si Celio, maraming mandirigma ng pamilyang imperial ng Windsor sa likuran niya ang sabay-sabay na sumugod at mabilis na nasupil ang grupo ng mga pirata. Dalhin mo siya. Inihatid ng grupo ng mga mandirigma si Vosky at ang iba pang mga pirata palabas ng pribadong silid.
Ang ilan sa mga security guard ng La Casa Bar ay sumugod upang suriin ang sitwasyon, ngunit nang ibunyag ni Celio ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilyang imperial ng Windsor, lahat sila ay natakot na gumawa ng anuman. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni Tyr at ng kanyang grupo si Vosky at ang iba pang mga pirata sa isang pabrika na pag-aari ng pamilya Windsor. Sino ka? Anong gusto mo sa amin? Matapos ang isang mahusay na pambubugbog, si Vosky at ang kanyang mga subordinate ay napilitang lumuhad ng sunod-sunod, na may nakasulat na katakutin sa bawat isa sa kanilang mga mukha. Ang naputol na kamay ni Vosky ay saglit na nalagyan ng benda, ngunit marami pa ring dugo ang umaagos mula sa kanyang sugat, puting-puti na ang kulay ng kanyang mukha dahil sa napakaraming pagkawala ng dugo, at siya ay natulala. Yung mga taga Skeleton Island. I know that you guys are from Skeleton Island. I brought you guys here to ask you for a favor, ani Tyr na tumabi sa kanila. Sino kayo? Tanong ng isa sa mga pirata. My name is Tyr Summers. Siya si Celio Windsor, miyembro ng Windsor Imperial Family. Ang Windsor Imperial Family. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga ekspresyon ng lahat ng mga pirata ay nagbago ng malaki. Sa panahong ito, nagkaroon ng patuloy na salungatan sa pagitan ng Skeleton Island at ng Windsor Imperial Family. Ngayong nahulog na sila sa mga kamay ng imperial na pamilya ng Windsor, tiyak na magderones sila ng mga kalunos-lunos na bunga. Sinusunod lang namin ang utos ng mga kinauukulan. Hindi namin gustong makipag-away sa Windsor Imperial Family mo. Please spare us. Sabi ni Tyr, we can spare you guys. Ngunit kailangan kong iguhit mo para sa akin ang topographical na mapa ng Skeleton Island at ang nakapalibot na dagat. Hindi dapat mahirap dahil nakatira kayo sa isla buong taon, tama ba? Kabanata 1223. Knocker. Isang topographical na mapa. Ang mga pirata ay namangha. Tinanong ng isa sa kanila, ikaw. Ano ang gusto mo sa amin? Bakit ba ang dami mong tanong? Sinampal ni Celio Windsor ang pirata na iyon at nagbanta, bibigyan kita ng 10 minuto para iguhit ang mapa. Tandaan na isama ang arsenal at weaponry system ng Skeleton Island. Kung hindi mo gagawin ang hinihiling namin, hintayin mo na lang ang pagdurusa ng ika-18 antas ng kamatayan. Tinitigan ng isa sa mga pirata si Tyr Summers at ang iba naman ay namumula ang mga mata, na para bang malakas ang kanyang integridad. Nanumpa kami ng aming katapatan sa Skeleton King. Hinding-hindi namin siya ipagkakanulo kahit na kami ay mamatay. Walang sabi-sabing sinampal ni Celio ang tuktok ng bungo ng pirata na iyon. Ang lalaki ay namatay sa lugar na may isang tili, na iniwan ng iba pang mga pirata na tulala. Mag-drawing tayo. Guguhit agad tayo ng mapa, malakas na sigaw ni Vosky na nanginginig sa takot. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa matinding sakit na nagmumula sa kanyang pulso. Kapag ang isa ay nahaharap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, ang lahat ng iba pa ay hindi na mahalaga. Di nagtagal, nakakuha si Tyr ng isang tao upang maghanap ng panulat at papel at ipinamahagi ito sa lahat ng mga pirata. Huwag kang maglaro. Kung iba ang guhit mo sa iba, napakalungkot ng katapusan mo, pagbabante ni Tyr. Upang maiwasan ang mga ito sa paghila ng anumang mga trick, ang mga pirata ay dinala sa iba't ibang mga lokasyon upang iguhit ang topographical na mapa. Makalipas ang 10 minuto, tapos na ang lahat ng mga pirata sa pagguhit. Matapos silang ikumpara ni Tyr at ng iba pa, napagtanto nila na ang lahat ng mga guhit ay higit pa or less pareho. Great! Tactful kayo at matino sa sitwasyon. Pinagsasama-sama ang lahat ng mga detalye ng iba't ibang mga mapa, muling iginuhit ni Tyr ang isang mas detalyadong mapa. Let's go! Sabi ni Tyr kay Celio matapos iligpit ang mapa. Tumango si Celio. Paano ang mga pirata na ito? Tumawa si Tyr at nagpaliwanag, plano kong maglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa Skeleton Island kinabukasan. Kung ayaw mong malik ang balitang ito, dapat alam mo kung ano ang gagawin. Naging yelo ang ekspresyon ni Celio. Agad niyang inilabas ang patalim na dala niya. Binalot ng kidlat ng pilak ang talam. Sa isang pitik ng malamig na kutsilyo, sabay-sabay na tinakpan ng ilang pirata ang kanilang mga lalamunan at bumagsak sa lupa na may masasakit na ekspresyon. Makalipas ang 1 oras, dumating sina Tyr at Celio sa hotel. Batay sa mapa, nagplano si Tyr ng isang detalyadong open-sibong plano para kay Celio, pagkatapos ay hiniling sa kanya na bumalik at sabihin sa kanyang ama, si Lino Windsor, na maghanda para sa pag-atake. Tutol ni Celio, ngunit, Junior Marshal Uncle,
Ang terrain ng Skeleton Island ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Ayon sa plano mo, kailangan muna natin ng isang tao na umakyat sa bangin sa likod ng Skeleton Island at pasabugin ang kanilang arsenal. Sa dami ng mga manlalaban na kasama natin ngayon, magiging mahirap para sa kanila na umakyat sa bangin upang kumpletuhin ang gawaing iyon ng hindi pinapakilos ang pangunahing kapangyarihan ng pamilya Windsor. Napangiti si Tyr habang sumagot, so, ito rin ang dahilan kung bakit hindi nyo magawang ibagsak ang Skeleton Island, di ba? Chill lang. Ako ng responsibilidad sa pagpapasabog ng arsenal. Sa karagdagan, mayroong isang malaking halaga ng munisyo sa Skull Island. Kung ang iyong pamilya Windsor ay hindi nagpadala ng mga pangunahing puwersa nito, ito ay magiging mahirap na labanan ang kanilang lakas. Pagdating ng oras, kailangan lang ninyong maghanda ng 2 barko. Hahanap ako ng ibang barko para sa iyo. Junior Marshal Uncle, anong klaseng barko ang hahanapin mo para sa amin? Naguguluhang tanong ni Celio. Misteryosong ngumiti si Tyr. Malalaman mo pagdating ng panahon. Matapos pag-usapan ng lahat, umalis si Celio sa hotel at umuwi, habang inilabas ni Tyr ang kanyang telepono. Tumawag siya sa telepono, at maya-maya, isang boses ng nasa katanghaliang gulang ang nagmula sa kabilang dulo, "Boss, anong okasyon?" Sa oras na ito, sa isang lugar sa baybayin ng isang seaside fishing village sa Rain, isang bangkang pangisda ang bumalik na may kargang puno. Nakatayo sa deck ng bangka ang 7 o 8 lalaki na hubad ang dibdib. Bawat isa sa kanila ay mukhang malakas at fit. Ang pinuno nila ay isang lalaking nasa edad 30s. Nakatopless din siya, may tattoo na dragon sa dibdib at nakakross sa balikat. Nagbigay siya ng medyo nangingibabaw na impresyon. Sa mga oras na ito, nasa kalagitnaan sila ng kanyang kasama sa pagbaba ng mga isda na nahuli nila sa bangka. Ang kanilang ani ay lubos na kasiya siya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang telepono ay nagre-ring. Nang makita niya na ang caller ID ay nagpapahiwatig na ang kanyang amo ang tumatawag, nagtaka ang ekspresyon ng lalaki, na may bahid ng pagkasabik. Mula nang bumalik ang kanyang amo sa Celestial Empire, medyo matagal na silang hindi nagkakasundo sa isa't isa. Ang pangalan ng lalaki ay Knocker, at isa siya sa 18 general ng Regal Palace. Noon, ang dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Tyr ay dahil sa isang grupo ng mga pirata. Noong panahong iyon, nagkaroon ng alitan ng Regal Palace sa isang grupo ng mga pirata at nagkaroon ng malaking digmaan ang 2 panig. Gayunpaman, dahil ang mga miyembro ng Regal Palace ay walang kakayahang lumangoy, sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Nang maglaon, may tumulong kay Tyr na humila ng ilang mga string para tulungan siya ni Knocker sa digmaan. Marunong lumangoy na parang isda, malaking tulong pala para kay Tyr ang grupo ng mga lalaki niya. Matapos ang grupo ng mga pirata ay tapusin ng Regal Palace, si Knocker ay sumali sa kanila at naging bahagi ng mga puwersa sa ilalim ng utos ni Tyr, dahil ang kanyang mga kakayahan ay nakakuha ng mata ni Tyr. Sa sumunod na 2 taon, umasa si Knocker sa kanyang mga pambihirang kakayahan at umakyat sa hagdan, sa wakas ay naging isa sa 18 general ng Regal Palace. Gayunpaman, si Knocker ay walang anumang partikular na libangan sa mga regular na araw. Ang kanyang paboritong libangan ay ang kanyang propesyon bilang mangingisda. Kaya naman, matapos ang Regal Palace ay maging numero 1 organisasyon sa Rain, hindi siya nanatili sa punong tanggapan ng organisasyon kasama si Clifford Han at ang iba pa. Pinili ni Knocker na bumalik sa maliit na fishing village na kanyang pinanggalingan at manghuli ng isda kasama ang ilan sa kanyang mga tao para masaya. Samantala, tinulungan din niya ang Regal Palace na pamahalaan ang kanilang nakapalibot na teritoryo sa dagat. Hindi na kailangang sabihin, tuwang-tuwa si Knocker na makatanggap ng tawag mula kay Tyr. "Boss, bakit mo ako naisip at tinawag mo akong out of the blue?" Nakangiting sabi ni Tyr sa kabilang dulo ng telepono, "Bakit? I can't call you without a purpose. Dude, it's been a long time. You could have take the initiative to call me." Nagpakawala rin ng tawa si Knocker. Sagot niya, "Boss, bumalik ka para tumira kasama ang asawa at mga anak mo. Hindi maganda na istorbohin kita. Itigil mo na ang daldalan. Tiningnan mo bang mabuti ang set ng internal strength cultivation technique na ibinigay ko?" Siyempre ginawa ko. Pagdating sa paksa ng mga pamamaraan ng panloob na paglilinang ng lakas, nagkaroon ng maningning na kinang sa mga mata ni Knocker. "Boss, saan mo nakuha ang mahiwagang bagay na ito? Kung hindi ko ito personal na nakilala, hindi ako maniniwalang may ganitong paraan talaga sa mundong ito. Kamusta ang practice mo?" Tanong ni Tyr.
Hindi masama. Sa ngayon, magagamit ko ang panloob na lakas upang bumuo ng tabing ng tubig sa dagat at lumikha ng walang laman. Kasabay nito, maaari ko ring pigilin ang aking hininga sa ilalim ng tubig ng mas matagal, sagot ni Knocker. Medyo natahimik si Tyr. Napag-aralan pala ni Knocker ang internal strength cultivation techniques para pigilan ang hininga para makahuli ng mas maraming isda. Nagulat din si Tyr sa bilis ni Knocker. Hindi na siya nagtagal para maabot ang threshold ng pag-abot sa transcendent level. Sa katunayan, sa mga general ng Regal Palace, ang bilis ng paglilinang ni Knocker ay hindi ang pinakamabilis. Nang tawagan ni Tyr si Clifford kamakailan ay nalaman niyang halos lahat ng mga general ay nakakuha ng kanilang panloob na lakas upang mahawakan ang transcendent level threshold. Kabanata 1224. Paywar Emperor, isang pagbisita. Bilang karagdagan, ibinigay din ni Tyr Summers at Clifford Han ang mga diskarte sa paglilinang sa mga miyembro ng Nemesis. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro tulad nina Matthew Collins, Torbert Octavius, Stephen Cole, at iba pa ay naging lahat ng transcendent na manlalaban. Kahit na ang mga eksperto tulad ng White-Eyed Ivory Dragon, Devastation, at iba pa ay nakamit ang antas kung saan maaari nilang ilabas ang panloob na lakas mula sa kanilang mga katawan. Sa kabuuan, tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, ang Regal Palace ay maaaring ituring na isang semi-transcendent na organisasyon. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa mga matataas na miyembro ng Regal Palace, dahil ang mga diskarte sa paglilinang ay hindi pa nakakalat sa buong organisasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawasak ay hinahabol ang dakila. Ang organisasyon ay dapat manatiling mababa ang profile at hindi makaakit ng hindi gustong atensyon mula sa iba pang lihim na transcendent na organisasyon sa buong mundo. Kung hindi, ito ay magdadala sa kanila ng maraming problema. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa bago dumiretso sa punto si Tyr. Knocker, isama mo ang mga tauhan mo at ihatid mo ako sa Imperial Capital City. I need your help with something. Natigilan si Knocker. Dahil ang Regal Palace ay naging numero 1 organisasyon sa Reign, si Knocker at ang kanyang mga tauhan ay nasa dagat sa buong taon, na ang kanilang mga kasanayan ay bihirang magamit. Kaya naman nagawa nilang mamuno sa isang masayang pamumuhay, at naatasang tumulong lamang sa Regal Palace na bantayan ang bahaging iyon ng dagat. Gayunpaman, si Tyr na ngayon ay aktwal na nagpatawag noon sa Imperial Capital City ng Celestial Empire. Boss, ano ang kailangan mong gawin natin sa Celestial Empire? Labanan ng mga pirata. Tanong ni Knocker, medyo nagulat. Sinadya ito ni Knocker bilang isang biro, dahil sa kanya, halos imposible para sa mga pirata na magdulot ng gulo sa Celestial Empire. Oo, tama ang hula mo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Knocker sa gulat. Kailangan mo talaga kaming makipaglaban sa mga pirata. Masyadong tamad na ipaliwanag ang mga detalye kay Knocker sa oras na ito, sinabi lang ni Tyr, tama. Kailangan ninyong mag-impake at umalis ngayon. Dalhin ang iyong mga kalalakihan na may pinakamahusay na kakayahan sa paglangoy. At saka, may napakataas na bangin sa tabing dagat na kailangan ninyong akyatin. Huwag kalimutang dalhin ang inyong mga gamit. Sa puntong ito ng pag-uusap, idinagdag ni Tyr, dati, kayong mga lalaki ay may kakayahang maglakad sa mga glacier na parang naglalakad kayo sa matatag na lupa. Hindi dapat maging problema ang pag-akyat sa bangin sa islang iyon, di ba? Tinapik ni Knocker ang kanyang dibdib at tumawa. Boss, wala ka pa ring ideya kung ano ang kaya namin. Siyempre, lahat ng mga misyon na binanggit mo ngayon ay ang aming lugar ng kadalubhasaan. Okay, umalis ka na. Hihintayin kita sa syudad. Sa tingin mo kailan ka darating? Bukas ng gabi, sagot ni Knocker pagkatapos magmuni-muni ng ilang sandali. Mabuti. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpakawala ng mahabang hininga si Tyr. Mas magiging madali ang pakikitungo sa arsenal sa Skeleton Island sa tulong ni Knocker at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, nagdial si Tyr ng isa pang numero ng telepono. Mabilis na nagkonekta ang tawag, at ang masayang boses ni Green Dragon ay nagmula sa kabilang dulo. Tyr, bakit bigla mo akong naiisip? Pang-aasar niya. Nakarating na ako sa Imperial Capital City. I need your help with something. Napatulala, nagtanong si Green Dragon, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Kailangan ko ng barko. Ang parehong uri ng barko na ginamit mo upang makatagpo sa akin noong nakaraan noong ihatid ko ang banal na tigre pabalik sa Celestial Empire, sagot ni Tyr.
Bapor na pandigma. Tear, what are you trying to do this time? Ang tono ng Green Dragon ay tumaas ng ilang decibel, at may bakas din ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumawa si Tyr at nagpaliwanag sa casual na tono, well, nothing much. I just want to fight a group of pirates. Medyo nangingibabaw ang barko na ginamit mo noong nakaraan, kaya gusto kong hiramin ito sa iyo. Ano? Nadama ng Green Dragon na ang paraan ni Tyr sa paggawa ng mga bagay ay masyadong galit na galit. Pagkatapos, sumagot siya, Tyr, hindi na ako Gate Master of Six Doors ngayon. Sumali na ako sa Dragon Squad. Ang organisasyong iyon na mas advanced at misteryoso kaysa sa Six Doors. Tama. Kaya, kung gusto mo talagang hiramin ang bagay na ito, kailangan mong personal na pumunta at kausapin ang matandang iyon, War Emperor, sagot ni Green Dragon. War Emperor. Saglit na nag-isip si Tyr. Green Dragon, bakit hindi mo ako tulungang kausapin ang War Emperor tungkol dito? Medyo alanganin akong harapin muli ang matandang iyon, lalo na pagkatapos ng mga bagay na huling ginawa ko noong bumaba ako sa posisyon ko sa departamento. Hahaha. Tumawa ng malakas si Green Dragon sa kabilang dulo ng telepono. That won't do. Ikaw na mismo ang gagawa ng ganyan. Hindi mo ba ako bibigyan ng ganitong simpleng pabor? Dismayadong tanong ni Tyr. Marahil, mas hawak mo ang sway over War Emperor kaysa sa akin. Pagkasabi noon, agad na ibinaba ni Green Dragon ang tawag ng hindi na hinintay na sumagot si Tyr. Nang sinubukan siyang tawagan ng huli, naka-off ang kanyang telepono. Wala sa ayos. Sinumpa ni Tyr ang Green Dragon, nakaramdam ng sama ng loob. Ang lalaking ito ay laging mabilis na dumarating kapag may gusto sa kanya, ngunit kapag si Tyr ay humingi sa kanya ng isang maliit na pabor, kumilos siya na parang gusto ni Tyr na patayin ang kanyang sariling ina. Iyon ay hindi masyadong cool sa kanya. Si Tyr ay naubusan ng mga pagpipilian. Kung tumanggi ang Green Dragon na tulungan siyang ihatid ang kahilingan, kailangan niyang personal na maglakbay sa Harbor City. Sa kabutihang palad, ang lungsod na iyon ay hindi masyadong malayo sa Imperial Capital City. Sa makatuwid, hindi aabutin ni Tyr ng masyadong maraming oras upang pumunta doon at makipagkita sa War Emperor. Kinaumagahan, umarkila si Tyr ng taxi para direktang ihatid siya sa Harbor City. Nang dumating si Tyr sa tirahan ng War Emperor, ang araw ay sumisikat pa lamang sa kalangitan. Nakapagtataka na pagdating doon ni Tyr, bagamat binabantayan ng husto ang lugar, hindi siya naharang sa anumang paraan. Hindi man lang nag-abalang tanungin ng mga gwardya si Tyr at pinadaan agad. Para bang matagal nang alam ng mga taong ito na pupunta si Tyr dito. Sa oras na ito, sa ilalim ng malaking puno sa courtyard, War Emperor ay nagsasanay ng kanyang shadowboxing move sa isang training outfit. Maaaring matanda na siya, medyo matibay pa ang kanyang katawan. Dahil isa siya sa 4 na emperador ng Celestial Empire, ang lakas ng pakikipaglaban ng War Emperor ay tiyak na hindi maaaring maliitin. Ang kanyang shadowboxing ay maaaring mukhang ordinaryo sa unang tingin, ngunit kung susuriin ito ng isa, ang mga galaw na iyon ay nagdadala ng momentum ng pinakamataas na kalidad ng martial arts. Noong nakaraan, kapag walang kaalam-alam si Tyr tungkol sa transcendent level, naramdaman lang niya ang isang sopistikado at mataktikang momentum na lumalabas mula sa katawan ng War Emperor. Sa kabaligtaran, nang makita niya ang matanda ngayon, naramdaman ni Tyr ang dumadagindong na momentum na nasa loob ng kanyang shadowboxing moves. Ang matandang ito ay palaging kilala sa kanyang kahusayan sa pagmamapa ng mga estratehiya ng maaga sa schedule at pagkakaroon ng mapagpasyang tagumpay mula sa 1,000 milya ang layo. Sa katunayan, siya ay talagang isang napakalakas na manlalaban. Ang kanyang kakayahan ay hindi gaanong mas masahol pa kung ihahambing sa iba pang 3 emperador. Natural, naalala ni Tyr ang lahat ng kanyang pagmamataas at iginagalang ang War Emperor. Pagbati, emperador ng digmaan. Hindi pinansin ng matanda si Tyr. Hindi bababasa, hindi hanggang sa natapos niya ang pagsasanay sa set ng shadowboxing. Saka lang siya mahinahong nagpunas ng butil ng pawis sa noo. Sa stone table sa tabi niya ay isang pot ng tsaa. Sa gulat ni Tyr, may isang pares ng teacup sa tabi ng teapot. Anak, wala ka talagang modo na maganda, nakangiting pang-aasar ng matanda habang sinusulyapan ang mga tasa ng tsaa. Hindi naramdaman ni Tyr na may mali sa pangungutya ng matanda. Ang kahulugan ng War Emperor ay obvious. Dati, si Tyr ang puwersahang bumaba sa kanyang posisyon bilang Six Doors Gate Master. Siya ang nagpumilit na umalis sa department, at ngayon, siya na ang nagkusa na hanapin ang War Emperor.
Hindi ba siya masyadong nakakahiya? Kabanata 1225. Celia Regulus. Agad namang sumili ang isang nakakabigay ng ngiti sa mukha ni Tear Summers. Sabay kuha ng teapot sa mesa. Pagkatapos, nagbuhos si Tear ng isang tasa ng tsaa para sa War Emperor at iniabot ito sa kanya. Tear phoned, si Gramp siguro ay pagod sa martial arts training mo kanina. Dapat humigop ka ng tsaa para mapawi ang uhaw mo. You brat. Napangiti si War Emperor habang tinatanggap ang tasa ng tsaa mula kay Tear. Pagkatapos, sabi niya, pagkaalis ng Green Dragon sa Six Doors, ang dispatch ng departamento ang namamahala kay Celia. Kung gusto mong humiram ng barko sa aking departamento, kailangan mong pag-usapan ito sa kanya. Natigilan si Tear. Paano nalaman ng War Emperor na pumunta siya rito para manghiram ng barko sa kanya? Hindi kaya sinabi sa kanya ni Green Dragon ang tungkol dito? Hindi ba sinabi ng lalaking iyon na hindi siya nag-abala tungkol sa bagay na ito at hiniling sa kanya na pumunta mismo sa War Emperor? Pansinin ang pagtataka sa mukha ni Tear. Natawa ang War Emperor at sinabing, sumali na ang Green Dragon sa Dragon Squad. Hindi na siya babalik sa normal na mga pangyayari. Simula nang umalis ang matandang pulubi sa mortal na mundo, ang estado ng pamilya Windsor ay walang katiyakan. May grupo ng mga pirata sa isla ng Skeleton. Pinagkakaguluhan nila ang chap na iyon, Lino Windsor. Isa kang chess move na naiwan para kay Lino ng matandang pulubi. Malinaw, ang Green Dragon ay hindi nakipag-ugnayan sa War Emperor. Gayunpaman, batay sa ilang impormasyon na alam niya, hinuhusgahan na ng matanda ang layunin ng pagpunta sa kanya ni Tear sa pagkakataong ito. Sa katunayan, ang War Emperor ay tapat sa kanyang pangalan. Sino si Celia? Tanong ni Tear. Celia Regulus, sagot ng War Emperor. Siya ang apo ko. Ulang Phoenix. Tama, siya iyon. Pagkasabi nito, humigop ng tsaa sa kamay ang War Emperor at sinabing, mayroon kang numero ng telepono niya, tama ba? Kung gusto mong magpahiram ng barko, mas mabuting ikaw na mismo ang pumunta sa kanya. Kung ganoon, dapat na akong umalis, senyor. Walang magawang bamaantong hininga si Tear nang umalis siya. Ang patio ng War Emperor. Hindi niya inaasahan na napakataksil na manghiram ng barko sa Six Doors. Inilabas ni Tear ang telepono, idinihal ang numero ni Red Phoenix, at ipinaliwanag ang kanyang kahilingan. Mahinahong sagot ni Red Phoenix sa kabilang dulo ng telepono. Wala siyang gaanong reaksyon sa kahilingan ni Tear ngunit hiniling niya kay Tear na makipagkita sa kanya sa isang bar. Nagtungo si Tear sa locus yung ibinahagi sa kanya ni Red Phoenix sa bar. Sa sandaling iyon, nagpareserba siya ng isang booth doon. Mag-isa siyang nakaupo sa sofa ng booth. Mayroong 12-dosenang bote ng beer na inilagay sa harap ng mesa. Ang Red Phoenix ay katulad ng dati. Nagayos siya ng maikling gupit, nagsuot ng itim na fitted bodice na damit na lubos na nakabalangka sa kanyang perpektong figure. Mukha siyang magiting at kakilakilabot na sinamahan ng kanyang maisla na anyo ng mukha. Kahit saan man pumunta ang babaeng ito, siguradong isa siyang dilag na nakakasaya ng ulo. Nag-wall si Tear papunta sa booth. Nang makita niya ang beer sa mesa ay medyo nagulat siya. Hindi uminom si Red Phoenix sa impresyon ni Tear. Noong nakaraang pagkakataon, nang siya, si Green Dragon, at ang batang babae na ito ay lumabas para sa isang sesyon ng pag-inom, siya ay lasing sa isang baso lamang ng inumin. Noon, hindi rin nakalimutan ng Green Dragon na kulitin na medyo genuine ang karakter ng ahente ng departamento. Ngayon, nakakagulat na ang babaeng ito ay nag-order ng napakaraming beer sa bar. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan niya? Umupo si Tear sa tapat ng Red Phoenix at ngumiti sa kanya. Siyempre, medyo na-awkward din siya sa tuwing magkikita sila ng dalaga dahil seryosong wala siyang mahanap na topic para makachat ang isang babaeng katulad niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay apo ng War Emperor. Ngayon, sa wakas naiintindihan ko na kung bakit mataas ang tingin sa iyo ng aking lolo noon. Sa huli, si Red Phoenix ang unang nagsalita. Ang Beggar King ay ang iyong Panginoon, at ang Mad King ay ang iyong lolo, sabi ni Red Phoenix habang binubuksan ang isang bote ng alak. Tear, gusto mo manghiram ng barko sa akin ha? Ito ay maaaring gawin, ngunit una, kailangan mong inumin ang lahat na nasa mesa. Habang nagsasalita siya, ipinasa ni Red Phoenix ang isang nakabukas na bote ng beer sa kamay ni Tear. You look like you have something on your mind, sabi ni Tear habang sinusukat niya ang Red Phoenix. Sa lahat ng paraan, ang dalaga ay hindi gaanong naiiba kumpara sa dati.
Pero nakita ni Tyr mula sa kanyang pagsimangot na tila abala siya. Ako ba? Umiling si Red Phoenix at sinabing, "It's just that last time I drank with you, I got wasted with just one glass of alcohol." Medyo nahiya ako dahil doon. Pagkatapos kong bumalik, nagsasanay ako sa aking kakayahan sa pag-inom sa lahat ng oras na ito. Ngayon, maaari tayong mag-rematch muli. Kung kaya mo akong talunin ulit, ipapahiram ko sa iyo ang barko. Okay. Si Tyr ay hindi kailanman natakot sa sinuman sa mga tuntunin ng pag-inom. Hanggat hindi siya natitisod sa isang bakas tulad ni Demi Watt, ano ang magagawa ng isang babaeng tulad ni Red Phoenix na bihirang uminom? Ito ay kasing dali ng pagkahulog sa isang troso para malasing siya. Walang pag-aalinlangan, pinaikot-ikot ni Tyr ang bote ng beer sa kanyang kamay at tinapos ito ng isang lagok. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang lumiit ang mga mata ni Red Phoenix, ngunit hindi siya nawala ng malay at sa halip, sinundan si Tyr sa pagbaba ng bote. Matapos maubos ang isang bote ng beer, namula ang mukha niya. Tila ang kanyang pagsasanay para sa pag-inom sa paglipas ng panahon ay walang gaanong epekto. Ayos ka lang ba? Nang mapansin kung gaano kahirap para sa Red Phoenix na ubusin ang isang bote ng beer, medyo nag-aalalang tanong ni Tyr. Ngumiti ang dalaga at sumagot, "Bakit hindi ako okay? Isang bote lang. Let's continue." Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dalawa sa pangalawang bote. Matapos maubos ang pangalawang bote, napansin ni Tyr na medyo lasing na ang dalaga. "You should voice it out if you are troubled by something. Baka matulungan kita." Nagpatuloy si Tyr sa pagsisiyasat. Wala naman, tanggi ni Red Phoenix at nagpatuloy sa pag-inom. Medyo nawala ng magawa si Tyr, ngunit napilitan siyang ibigay ang lahat para sa Red Phoenix. Hindi nagtagal, halos kalahati ng 12-dosenang bote ng beer sa mesa ay natapos na. Para sa kapasidad ng pag-inom ni Tyr, ang pag-inom ng beer ay hindi gaanong naiiba kumpara sa inuming tubig. Sa huli, hindi napigilan ni Red Phoenix ang kaba at nawala ng malay sa sofa. "Hoy, gising na." Nasayang agad. Gustong gisingin ni Tyr si Red Phoenix, ngunit nahimatay ang dalaga. Walang magawa si Tyr. Malinaw, pumunta siya dito upang makipag-usap kay Red Phoenix tungkol sa pagpapahiram ng barko, ngunit ang babaeng ito ay nalasing kaagad. Walang ibang paraan para kay Tyr kundi tulungan si Red Phoenix na tumayo mula sa sofa, kunin ang bill, at umalis sa bar. Pagkalabas nila ng bar ay tila natauhan si Red Phoenix. Tapos, may narinig si Tyr na bulong mula sa dalaga. Sa wakas ay nakinig ng mabuti si Tyr sa sasabihin ng babaeng ito sa kanilang paglalakbay pabalik sa tahanan ni Red Phoenix. Naiintindihan din niya kung bakit masama ang loob nito. Lumalabas na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang digmaan noong siya ay bata pa. Simula noon, ang War Emperor ay labis na nagmamahal sa kanyang apo. Gagawin ng matanda ang lahat para protektahan siya. Taliwas sa inaasahan, napaka-competitive pala ng dalaga. Siya ay nagsusumikap sa paglipas ng mga taon, nais na makuha ang pag-aproba ng kanyang lolo at lumaki sa isang tunay na pakiramdam ng mga powerhouse. Gayunpaman, palaging nais ng kanyang lolo na mamuhay siya ng payapa. Nagayos lang siya ng ilang desk job para sa kanya, kahit sa loob ng 6 doors. Siyempre, hindi mabubuhay ng ganoon lang ang Red Phoenix. Ang Green Dragon ay sumali sa pinakamisteryosong organisasyon ng mga opisyal, ang Dragon Squad. Gusto rin ng Red Phoenix na sumali sa squad, ngunit tinanggihan ng War Emperor ang kanyang kahilingan. Sa sandaling pumasok siya sa pangkat, ang kanyang hinaharap ay magiging walang katiyakan. Ayaw ng matanda na makipagsapalaran ang kanyang apo. To put it bluntly, ayaw niyang sumunod siya sa yapot ng kanyang mga magulang. Kabanata 1226. Bigyan kita. Samantala, bilang isa sa 4 na pamilyang imperial sa Imperial Capital City, ang pamilya Regulus ay palaging may kakaibang pamamaraan sa paglilinang ng lakas sa loob ng pamilya nito. Kahit na ang Red Phoenix, bilang direktang pinaggalingan, ang ikatlong henerasyon ng pamilyang Regulus, ay hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong magsanay ng cultivation technique, labis siyang hindi nasisiyahan sa kanyang sarili. Kaya naman, medyo nalungkot si Red Phoenix nang pinagsama-sama ang lahat ng mga bagay na ito. Pagkatapos noon, pinauwi ni Tyr Summers ang dalaga at tinulungan siya ng katulong na magpalit ng damit at humiga sa kama. Noong una, ang layunin ni Tyr na pumunta dito ay para manghiram ng barko sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lasing ito ng ganito. Ibinuhos pa niya ang lahat ng loob niya sa kanya.
Dahil sa mga pangyayari, tila ang pagpapahiram ng barko sa kanya ay kailangang itigil. At least, kailangan munang hintayin ni Tyr na maging matino bago kausapin ito. Handa nang umalis si Tyr pagkatapos niyang tulungan si Red Phoenix na manirahan. Pero, may naisip siya habang papalabas ng pinto ng villa, kaya bumalik siya sa kwarto ng Red Phoenix. Napabuntong hininga siya habang nakatitig kay Red Phoenix na nakahiga sa kama. Pagkatapos, binuksan niya ang laptop sa gilid at nakipag-ugnayan kay Clifford Han sa pamamagitan ng Regal Web. Hiniling ni Tyr kay Clifford na padalhan siya ng kopya ng pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa kanya ni Notice Windsor. Matapos gumawa ng kopya nito si Tyr, iniwan niya ang kopya ng cultivation technique sa laptop ng Red Phoenix. Iiwan ko sa iyo itong cultivation technique kapalit ng pagpapahiram sa akin ng barko, sabi ni Tyr habang nakangiti at lumabas ng kwarto ni Red Phoenix. Maya-maya pa ay lumabas na siya ng villa at aalis na sana. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang boses ni Red Phoenix. Sabi niya, "Salamat, Tyr." Sa sandaling ito, nakatayo sa bintana sa ikalawang palapag si Red Phoenix, na noong una ay kasing-lasing ng isang fiddler. Nakatitig ito sa kanya na may ngiti sa labi. "Hindi ka lasing." Medyo nagulat si Tyr. At the same time, nakaramdam siya ng kakaiba sa kaibuturan. Si Red Phoenix, gayunpaman, ay umiling at sumagot, "Ako ay lasing na sa simula, ngunit ako ay bumangon dahil ako ay nasa sabik." Naguguluhan si Tyr. Sumagot si Red Phoenix, "Kailan mo kailangan ang barko? Dadalhin ko ito sa iyo bilang kapalit nitong cultivation technique mo." "Tomorrow night," Tyr replied. "Don't tell others about the cultivation method. Huwag kang mag-alala." Sa huli, hindi nag-overthink si Tyr. Nagpakita man siya o hindi para sa cultivation method sa kamay ni Tyr ngayon, hindi siya naabala nito. Alinmang paraan, nang ipinasa sa kanya ng Beggar King ang cultivation technique, hindi niya binanggit si Tyr na hindi ito maibabahagi sa mga tagalabas. Ang sabi lang ng kanyang amo, bago ito ibahagi ni Tyr, kailangan niyang isaalang-alang kung kakayanin ito ng tatanggap. Malinaw na nahawakan ni Red Phoenix ang technique. Pagkatapos ng lahat, siya ay apo ng War Emperor. Naglakad si Tyr papunta sa kalsada sa labas. Noong una, gusto niyang tumawag ng taxi at bumalik sa Imperial Capital City. Ngunit, sa sandaling iyon, isang mamahaling sasakyan ang lumapit sa kanya at huminto sa kalsada sa tabi ng Tyr. Ang likurang bintana ay ibinaba, at ang War Emperor ay nasa likurang upuan ng sedan. Hindi na nagdalawang isip pa si Tyr bago binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok. "Gramps, inaasahan mo na ang lahat ng ito, tama?" Pagkaupo ni Tyr sa sasakyan ay nagsimula na siyang magsalita. Hindi niya ibinunyag ang labis na kawalang kasiyahan sa kanyang tono. Sinabi niya, "Dahil napagpasyahan mong payagan ang iyong apo na matutunan ang pamamaraan ng paglilinang ng lakas ng loob, bakit hindi mo personal na turuan siya ng pamamaraan ng iyong pamilya Regulus? Mas gugustuhin mo bang ibigay ito sa kanya sa pamamagitan ko?" Bumantong hininga ang War Emperor at sinabing, "Sa totoo lang, ayaw kong madamay si Celia sa napakaraming alitan. Ngunit, habang tumatanda siya at tumatanda, napagtanto ko na nagiging mas mahirap para sa akin na kontrolin siya. Gayunpaman, dapat kong panatilihin ang aking sarili sa mga limitasyon. I can't personally teach her inner strength. Pero, dahil nakuha niya ang cultivation technique ng Windsor family mula sa iyo, hindi na ako maghahabol pa. So in the end, it's up to her luck if she can join the Dragon Squad or hindi." Tanong ni Tyr, "Gramp, hindi ito ang unang beses na narinig ko ang Dragon Squad. Anong uri ng pag-iral ang organisasyong ito?" Napangiti si War Emperor ngunit hindi sinagot ang pagdududa ni Tyr. Nang makitang nag-aatubili ang War Emperor na sumagot, inalis ni Tyr ang pagnanais na mag-usisa pa. Sa halip, binago niya ang tanong, "Gramps, bakit gustong sumali ng Red Phoenix sa squad?" Bumantong hininga ang War Emperor at nagpaliwanag, ang kanyang mga magulang ay dating miyembro ng squad, ngunit namatay sila sa gitna ng isang misyon. Kaya, noon pa man ay gusto na niyang sumali sa squad para malaman ito. "Tyr, frankly speaking, the Dragon Squad is a pretty reputable organization. Kung gusto mong mas malaman kung anong uri ng pag-iral ang organisasyong ito, interesado ka bang sumali sa kanila? I can write you a recommendation letter right now." Subconsciously, lumiit ang leeg ni Tyr at tumanggi, "Forget it. I think I should be unrestrained." Pagkatapos, nang makitang wala nang ibang itanong si Tyr, sinadya niyang buksan ang pinto ng kotse at bumaba ng sasakyan.
Gayunpaman, pinigilan siya ng War Emperor at nagtanong, bakit ka bumababa sa sasakyan? Sagot ni Tyr, syempre, kailangan kong bumalik sa Imperial Capital City. Ngumiti si War Emperor at sinabing, maupo ka. Nagkataon na kailangan ko ring pumunta sa lungsod. Kaya ipapasakay kita. Medyo nagulat si Tyr. Tinanong niya, para saan ka pupunta sa Imperial Capital City? Sinulyapan ng matanda si Tyr at sinabing, nandoon ang bayan ko. Hindi ba ako makakabalik para tingnan? Totoo yan. Sa huli, hindi na nagtanong pa si Tyr. Nakaramdam siya ng isang uri ng panggigipit sa kaibuturan habang nakaupo siya kasama ang isang nag-aalalang matandang tulad ng War Emperor. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 4 na emperors ng Celestial Empire. Pagdating ng sasakyan sa lungsod, nagdahilan si Tyr at agad na bumaba ng sasakyan. Hindi napigilan ng matanda si Tyr. Sa halip, ngumiti lang ito at kumaway sa kanya. Pagbalik sa hotel, ng gabing iyon, dinala ni Knocker ang kanyang mga tauhan sa Imperial Capital City. Kinabukasan, ang pamilya Windsor ay naghanda ng husto para sa krusada laban sa Skeleton Island. Ngunit, upang matiyak na ang operasyong ito ay walang kamali-mali, kinailangan ni Lino Windsor na gawin ang lahat. Naghanda siya ng kabuoang 2 barko na may kabuoang halos 200 tao na sakay. Mayroong higit sa 20 mandirigma ng antas ng Grandmaster at antas ng Transcendent na nakibahagi sa operasyon. Lahat sila ay maituturing na mga upahang alas ni Lino. Ang kinalabasan ng kanilang kabiguan o tagumpay sa pagsakop sa Skeleton Island ay nakasalalay sa posisyon ni Lino bilang gumaganap na pinuno ng pamilya Windsor. Kung mabaygo sila, walang alinlangang gagamitin ni Lucio Windsor ang bagay na ito bilang isang dahilan upang gawin itong malaking bagay. Lalo na ngayon, noong may ilang bilang na ng mga tauhan ni Lucio sa Senado. Kung isasama sa usapin ng Skeleton Island, malaki ang pagkakataon ni Lucio na apihin si Lino at palitan siya bilang ulo ng pamilya ng Windsor. Kaya naman, hindi kayang matalo ni Lino sa digmaan. Bandang alas 8 ng gabi, dumating si Tyr sa pier sa saliw ni Knocker at iba pa. Sa kalaunan, nakilala nila sina Lino, Celio Windsor, at ang iba pa sa barko. Ang 2 barkong ito ay na-convert mula sa malalaking bangkang pangisda. Maraming thermal weapon ang ini-install sa barko, kabilang ang mga super weapon gaya ng Gatling gun. Para sa ganitong uri ng labanan sa dagat, ang mga thermal weapon ay talagang pangunahing lakas ng isang hukbo upang manalo sa digmaan. Gayunpaman, gaano man katangi ang personal na kapangyarihang panlaban ng isang tao, ang lahat ay walang kabuluhan sa ilalim ng granazone ng putok. Gayon din, ang firepower ng Skeleton Island ay napakalakas na ito ay walang hangganan upang mapigil. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit palaging nakakagat ng alikabok ang 3 pag-atake ni Lino patungo sa Skeleton Island. Kabanata 1227. Godspeed. Kuya Tyr, nandito ka na pala. Nang makita nila si Tyr Summers na naglalakad patungo sa barko sa ilalim ng saliw ng isang grupo ng mga lalaki, kabilang si Knocker, sa likod niya, sina Lino Windsor, Celio Windsor, at ang iba pa ang unang nanguna sa kanilang mga tao upang bumati sa kanila ng masigasig. Tumango si Tyr at sinabing, Lord Windsor, handa na ba ang lahat? Nakahanda na ang lahat. Lino wore a deadly calm expression as he continues, I have pulled out all the family's heritage this time. Ito ay maaaring maging malaki o umuwi. Pinagmamasdan ni Tyr ang mga tauhan at ang mga kagamitan na nakasakay. Kinailangan niyang bumantong hininga para sa mayamang pamana ng imperial na pamilya. Talagang nakakagulat na nakapaglipat si Lino ng napakaraming mandirigma at maiinit na sandata para sa operasyon ng hindi ginalaw ang pangunahing kapangyarihan ng pamilyang imperial ng Windsor. Huwag kang mag-alala, Lord Windsor, tiyak na magagawa nating ibaba ang Skeleton Island ngayong gabi. Madiinding tumango si Lino. Pagkatapos, sinulyapan niya ang Knocker at ang grupo nito sa likod ni Tyr. Sa kilos pa lang ng mga lalaking ito, siguradong hindi silang ordinaryong tao. Itong magkapatid. Tanong ni Lino. Sumagot si Tyr, ito ang mga kapatid na ipinatawag ko upang i-back up tayo para sa operasyon. Sila ang mananagot sa paglilibot sa likod ng Skeleton Island, palusot at pag-atake mula sa likuran at pagpapasabog ng mga armory ng Skeleton Island. Medyo nagulat si Lino. Tinanong niya, Brother Tyr, ipapatupad mo ba talaga ang planong pasabugan ang mga armories? Natural barrier ang likod ng Skeleton Island na iyon. Imposibleng umakyat.
Tsaka, siguradong naglagay sila ng CCTV sa ibabaw ng ambangin na iyon kapag malapit na ang ating mga barko, tiyak na mahahanap tayo ng mga ito. Hindi sumagot si Tyr, pero si Knocker ang sumagot sa gilid. Sabi niya, lalangoy kami sa likod ng Skeleton Island mula sa 1 nautical mile ang layo at pagkatapos ay aakyat sa talampas. 1 nautical mile ang layo. Si Lino, Celio, at ang iba pa ay lahat ay namangha. Ngunit, hindi namin inihanda ang aming mga kagamitan sa pagsisid. Hindi na kailangan ng kagamitan. Mapapadali para sa mga pirata na iyon na ma-detect tayo ng mga kagamitan. Mag-swimming lang kami ng ganito. Ito. Magiging okay ba yon? Walang problema. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Mr. Windsor. Saying that Tyr looked at the time from his watch and answered, gabi na. Kailangan kong maghanda ka ng 3 speedboat para sa mga kapatid ko pagdating ng oras. Sige. Sa pagkakataong ito, hinaila ni Celio si Tyr sa gilid. Pabuulong na tanong niya, Brother Tyr, nabanggit mo sa akin noong isang araw na makakahanap ka ng isa pang makapangyarihang barko na susuporta sa atin ngayong gabi. Bakit hindi pa ito dumarating? Kung sa bagay, medyo nakaramdam din ng pagkabalisa si Tyr. Sinabi ni Red Phoenix ang kanyang mga salita na ipadala ang kanyang barko. Bakit hindi pa ito dumating? Kaya, inilabas ni Tyr ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Red Phoenix. Girl, nasaan ang barko mo? Bakit hindi pa dumarating? Isang mahinaong boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Sumagot si Red Phoenix, pwede na kayong umalis. Inayos at nilock ko na ang lokasyon ng Skeleton Island. Doon tayo kaagad sa isla. Gaano katagal? Tanong ni Tyr, sana bumilis ang barko mo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Red Phoenix. Ito ay upang sabihin. Ang isa ay dapat gumugol ng pagsisikap kung saan ito ay malamang na gumawa ng pinakamabuti. Dahil nangako ako sa iyo, talagang tutuperin ko ang aking mga salita. Okay kung ganoon. Si Red Phoenix ay hindi mukhang isang patumpik-tumpik na tao. Kaya naman, hindi na nagsalita pa si Tyr dahil binigay na niya ang kanyang mga salita. Sa katunayan, mararamdaman ito ng Red Phoenix kapag nag-crossfire sila sa mga pirata sa Skeleton Island. Hindi nagtagal, ganap na nagdilim ang langit. Sa kalaunan, pagkatapos may handa ng mabuti ang lahat, ang dalawang barko ay tumungo sa direksyon ng Skeleton Island. Sa daan, laging nakatayo si Lino sa busog ng barko. Tumingin siya sa dagat sa malayo na may ekspresyon na mukhang medyo solemn. Siguradong makaka-relate si Tyr sa mood ni Lino. Hindi siya ang biolohikal na anak ni Notice Windsor, ngunit itinuring siya ng kanyang amo na parang anak niya. Hindi lang iyon, nang umalis si Notice, ibinigay pa niya ang buong pamilya ng Windsor sa kanyang mga kamay. Kaya naman, medyo malinaw na kay Lino ang responsibilidad at pasanin na kinakaharap niya ngayon. Dapat nilang ibaba ang Skeleton Island kahit anong mangyari at huwag pababayaan ang Windsor King. Bandang alas 9 ng gabi, dumating na ang barko ni Tyr sa boundaries ng Skeleton Island. Sa oras na ito, nakatayo din si Tyr sa busog. Nakatitig siya sa Skeleton Island na matatagpuan ilang nautical miles ang layo mula sa mga binocular ng militar sa kanyang mga kamay. Mula sa malayo, sa ilalim ng takip ng gabi, ang isla ay nagmistulang isang titanic monster na nagbigay ng nakakatakot na kapaligiran. Tila dagwang bibig na naghihintay sa kanyang biktima na lapitan at kiligin sa kaibuturan ng mga tao. We should anchor the ship here for now. Also, prepare to launch the speedboat. Wait for my people to board the island from behind before making a move. Oo. Inilagay ni Celio ang lahat ng 3 bilis na bangka sa tubig sa unang pagkakataon. Casual niyang binati si Knocker at higit sa 10 ng kanyang mga tauhan habang papunta sila sa direksyon ng 3 speedboat na iyon. Wala namang magiging problema, di ba? May mga pagdududa pa rin si Tyr sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang mga pusta ng operasyong ito ay napakataas. Inikat ni Knocker ang ulo at confident na ngumiti kay Tyr. Tinapik niya ang kanyang dibdib at tiniyak kay Tyr, huwag kang mag-alala, boss. Hindi tayo kayang talunin ng walang kabuluhang misyon na ito. Maghintay ka na lang na panoorin ang magagandang paputok na paakyat at mamumukadkad sa itaas ng islang iyon. Kabisado mo na ba ang floor map? Patuloy na tanong ni Tyr. Malinaw na nakaukit sa ating isipan mula pa noong nakalipas na panahon. Hanggat tumpak ang mapa, alam natin ang topography ng Skeleton Island tulad ng likod ng ating mga kamay.
Kapag nakarating tayo sa isla, mahahanap natin ang kanilang mga armores sa pinakamaikling posibleng panahon na oras at pasabugan sila. Godspeed! Lumingon si Knocker at ang iba pa at sumakay sa tatlong speedboat, at nagmaneho patungo sa likod ng Skeleton Island. Kuya Tyr, saan mo nahanap ang mga taong ito? Maaari ba nilang akyatin ang bangin sa likod ng Skeleton Island na iyon at pasabugan ang Skeleton Island? Habang pinagmamasdan ni Celio ang speedboat ni Knocker at ang iba pa na umalis, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang puso, kaya't lumingon siya para magtanong. Sagot ni Tyr, "Don't you worry, kapag sinabi ni Kuya na pwede na, walang magiging problema." Hindi nagtagal, nakarating na si Knocker at ang iba pa sa posisyon, na 1 nautical mile sa labas ng Skeleton Island. Itim ang dagat. Tumingin sila sa direksyon ng Skeleton Island. Sa ilalim ng saplot ng kadilimang iyon, isang nakapangingilabot na kapaligiran ang ibinunyag ng isla. "Mga kuya, handa na ba kayo?" Sinuri ni Knocker ang kagamitan sa kanyang katawan at tinanong ang iba sa kanyang likuran. "Handa na kami." Mataimtim na tumango silang lahat. Pagkatapos nito, hinubad ni Knocker ang kanyang Amerikana at inihayag ang kanyang sobrang payat at balanseng itaas na katawan. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at gumawa ng isang simpleng pagsukat sa direksyon ng isla ng Skeleton. Nang maglaon, siya ang unang tumalon sa tubig. Sumunod din ang iba. Sunod-sunod silang tumakbo sa dagat, parang tuna fish. Sila ay ganap na sumanib sa karagatan habang sila ay lumangoy sa direksyon ng isla sa kanilang pinakamabilis na bilis. Kabanata 12:28. Sino ito? Ang bilis ng paggalaw ng bawat tauhan ni Knocker ay medyo maliksi. Sa ilalim ng pagtulak ng mga alon, ang kanilang bilis ay pinalakas ng maraming beses. Sa isang kisap mata, lahat sila ay nawala sa malawak na dagat. Sa madilim na tubig dagat, lumitaw ang maputlang asol na lakas ng enerhiya mula sa katawan ni Knocker. Itinulak niya ang enerhiyang iyon palabas, na pilit na pinaalis ang tubig dagat na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos noon, lumangoy siya pasulong na parang submarino. Ang mga kapatid na iyon sa likuran niya, sa kabila ng kawalan ng suporta ng masiglang enerhiya, ang kanilang mga galaw ay nanatiling lubos na maliksi. Hindi nagtagal ang paglangoy nila ng 1 nautical mile, at saglit silang nakarating sa dulo ng kanilang paglalakbay. Iniunat ng grupo ang kanilang mga ulo mula sa tubig dagat at tumangala. Sa itaas ng mga ito ay may bangin na mahigit 100 metro ang taas. Ang umaalingaw-ngaw na alon ay humahampas sa bangin, paulit-ulit, umaalingaw-ngaw. Habang ang tubig dagat na iyon ay bumasag sa bangin, ito ay tila isang pag-atake ng kanyon kung saan ang bawat tama ay may pambihirang kapangyarihan. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong mapanganib na matarik na bangin sa tabi ng karagatan sa mundong ito. Ikiling ang kanyang ulo upang tumangala sa tuwid na bangin sa itaas ng kanyang ulo, medyo nagulat si Knocker sa kanyang sarili. Namangha siya sa oras na ito sa kabila ng kanyang mayamang karanasan bilang isang cliff climber. Hindi nakakagulat na ang mga taong ipinadala ng pamilyang imperial ng Windsor ay hindi makaakyat sa bangin sa likod ng Skeleton Island. Imposibleng umakyat sa ganoong bangin, kahit na para sa isang profesional na rock climber. Gayunpaman, magkaiba si Knocker at ang kanyang mga tauhan. Minsan, nakakalakad pa sila sa ibabaw ng glacier na kasing dali ng paglalakad sa matibay na lupa. Bagamat matarik ang bangin na ito, hindi sila matakot. Ang mga lalaki ay nagpatakbo ng isang simpleng pagsukat. Pagkatapos, inilabas nila ang mga simpleng kagamitan na dala nila. Pagkatapos nito, nagsimula silang umakyat patungo sa tuktok ng bangin na parang tuko. Umiihip ang hanging dagat. Ang kaguluhan ay galit na galit. Si Knocker at ang kanyang grupo ay umaakyat tulad ng mga tuko patungo sa bangin, tahimik na umaakyat na parang isang grupo ng mga multo. Sa oras na ito, sa tuktok ng bangin, higit sa 100 ang mga pirata ang nakapaskil sa tuktok ng bangin. Bawat isa sa kanila ay hubad ang dibdib. Ang kanilang mga katawan ay pinalamutian ng mga tato sa kabuuan. May ilang detector sa tabi nila. Ang lahat ng mga pirata na iyon ay tila medyo nanlumo, tila nabalisa. "Brother Hound, what do you think this is all about?" May iba na nagpipisto doon, pero pinapuntahan nila kami dito para bantayan itong lugar. "How unfair is this?" Nagsimulang magreklamo ang isa sa mga pirata. Tinitigan nila ang tanawin ng kahalayan sa ibaba at nakaramdam ng labis na kalungkutan sa kaibuturan. Kung tutuusin, hindi ito eksaktong kaaya-aya na tikman ang umiihip na simoy ng dagat sa bangin. Hayaan mo na sila. Pinandilatan ng pirata na kilala bilang Hound ang kanyang kapantay.
Sagot niya, kanina pa kami nakikipaglaban sa grupong lino ng pamilyang imperial ng Windsor. Sinabihan kaming mag-ingat dito para maiwasan ang mga tao ni Lino na umakyat sa mga bangin mula sa likuran at makalusot sa amin. Wow! Ilang pirata ang nagpakawalan ng tawa. May nagsabi, Brother Hound, sa tingin mo posible ba ito? Sa ibaba ng aming mga paa ay isang bangin na mahigit 100 metro ang taas, at nakatayo ito ng patayo sa 70 degree. Sa pamamagitan ng tubig dagat sa buong taon. Ang bangin ay napakadulas. Kahit ang tuko ay mahirap umakyat. Kung mayroon silang ganitong uri ng kakayahan, tiyak, ang ilang mga mahusay na labanan na nagsimula noong unang bahagi ay hindi tayo matatalo sa isang kahabag-habag na estado na inilabas sa loob ng isang nautical mile radius. Kapag ang isang barko ay nagsasara sa amin, ang signal ay maaaring makuha ng mga detector, hindi ba posible para sa kanila na sumisid sa dagat at lumangoy dito? Brother Hound, paano kung magpapanggap na lang tayo at bumalik? Kung magbabantay tayo dito at patuloy na lalambingin ang hanging dagat magdamag, magiging tuyong asin na isda tayo. Sa harap ng mga reklamo ng kanyang mga tauhan, maging si Brother Hound ay medyo walang magawa sa pangyayari. Ngunit, ang misyon na ito ay inayos ng management. Talagang imposible para sa kanila na bumalik ngayon. Kahit na may hindi makaakyat dito, kailangan pa rin nating bantayan ang bangin. The bargain between our island with Lino's group is related to the internal deal of the whole Windsor imperial family. As long as we bantayan ang lugar na ito ayon sa tagubilin ng big shot ng Windsor imperial family, makakabalik tayo sa mainland sa tulong ng Windsor imperial family. Sa oras na iyon, hindi na tayo dapat araw-araw sa islang ito at masiraan ang panahon. Kaya, mas mabuting magsaya kayong lahat para sa akin. Habang nagsasalita siya, nagsindi ng sigarilyo si Hound at nagtungo sa ibang direksyon. Sabi niya, pupunta ako doon para umihi. Dapat lagi niyo akong bantayan. May hawak na sigarilyo sa bibig si Hound habang papalayo sa kanila. Tumayo siya sa tabi ng bangin, binuksan ang zipper ng pantalon, at tumitig sa madilim na dagat sa unahan. Nang lumingon siya upang tingnan ang buhay na tanawin sa isla, syempre, nakaramdam din si Hound ng matinding pagkabalisa sa kaibuturan. Sa katunayan, hindi na kailangang bantayan ang anumang bagay dito. Walang sino man ang may kakayahang umakyat dito maliban kung si Lino at ang iba ay mga Diyos. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na pinahihirapan sa paghihirap na ito, pagmumura ni Hound habang nagsimula siyang umihi. Noon lang, isang makamulto na boses ang tumunog mula sa bangin sa ibaba ng paanan ni Hound. Ha, ano ito? Sino nandyan? Nanginginig ang aso sa takot. Naisip niya na baka may narinig siyang mali, kaya dali-dali niyang iniunat ang ulo at tumingin sa bangin. Sumunod, nasaksihan ni Hound ang isang kahindek-hindek na eksena. Nakita niya ang isang lalaki na nakakapit sa tuktok ng bangin na iyon, sa ilalim lamang ng 1 metro o higit pa sa ibaba ng kanyang mga paa. Nakatagilid ang ulo ng lalaking iyon, basang-basa ang ulo, at galit na galit itong tinitigan siya. Ikaw. Nagulat si Hound. Bago pa siya makapag-react, nakita niya ang isang misteryosong lalaki na biglang lumundag sa bangin. Mahigit 2 metro ang taas ng kanyang pagtalon. Ang misteryosong lalaking iyon ay tumalon mula sa ibaba at gumawa ng malamig na flash. Ang hubog na talim sa kamay ng lalaki ay bumasa sa lalamunan ni Hound. Isang daloy ng dugo ang bumulwak sa leeg ni Hound. Nanlaki ang mga mata niya at puno ng gulat at hindi makapaniwala. Sa huli, diretsyong nahulog sa lupa si Hound. Pinunasan ni Knocker ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Naiinis talaga siya sa pangyayari. Sa oras na ito, ilang figure ang umakyat mula sa ilalim ng bangin. Nang makita nila ang kahabag-habag na anyo ni Knocker, lahat ng grupo ng mga lalaki ay napatawa. Anong pinagtatawanan nyo? Tinitigan ng masama ni Knocker ang kanyang mga kasama at sinabing, bilasan mo at isagawa ang trabaho. Samantala, ang grupong ito ng mga pirata sa gilid ay patuloy na nababalot ng kalungkutan. Ang ilan sa kanila ay humiga pa sa lupa, at handa na silang matulog. Bakit hindi pa bumabalik si Kuya Hound? Nagsimulang maghinala ang ilang mga pirata matapos mapansin na umalis si Hound, para sagutin ang kanyang tawag sa kalikasan ng ilang sandali ngunit hindi pa ito bumabalik. Ano ang kakaiba dito? Siguradong nakahanap ng tahimik na lugar ang lalaking iyon para umidlip. He's the boss anyway. Malungkot na reklamo ng isa pang pirata, tapos humiga din siya sa lupa at sinabing, matulog ka na. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Yes, good sleep is the king craft.
Bago matapos ang sasabihin ng pirata na ito, bigla na lang silang nakakita ng ilang itim na silhouette na gumagalaw sa kanila ng napakabilis. Ang mga figure na iyon ay pag-aari ng Knocker at ng kanyang mga kapatid. Sa sandaling ito, nagsuot sila ng mabangis na ekspresyon at naglabas ng isang nakamamatay na layunin at pinatay ang lahat ng mga pirata na madaanan. Kabanata 1229. Skeleton King. Sino ka? Sumigaw ang pirata, ngunit walang sumagot. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, huli na. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang leeg at nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagulat ang lahat ng iba pang mga pirata. Hindi sila makapaniwala kung paano lumitaw ang mga taong ito na parang mga multo mula sa underworld. Mga tauhan sila ni Lino Windsor. Sa wakas ay may nag-react at likas na naglabas ng kanilang mga armas. Gayunpaman, si Knocker at ang kanyang mga tauhan ay isang hakbang sa unahan. Ang mga matatalim na punyal na hawak ni Knocker at ng kanyang mga tauhan, na dating ginagamit sa pagpatay ng mga peteng, ay kumikinang sa dilim. Maririnig sa buong paligid ang mga humihingal na ungol. Sa kakayahan ni Knocker at ng kanyang mga tauhan, ang pagpatay sa mga pirata na ito ay hindi mas mahirap kaysa sa pagkatay ng manok. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata, at sa oras na inilabas ni Knocker at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga punyal mula sa malamig na bangkay ng mga pirata, 5 segundo na lang ang lumipas. Tapos na. Ibinalik ni Knocker ang kanyang dagger sa kaluban nito at idinial ang numero ni Tyr sa kanyang waterproof na mobile phone. Nakarating na kami, Chief, at papunta na kami para pasabugan ang kanilang armory. Sa sandaling simulan mo nang maakit ang kanilang atensyon at lakas ng putok, gagawin namin ito sa loob ng 30 minuto. Nang ipaalam ni Knocker kay Tyr ang kanyang kasalukuyang katayuan, kinuha niya ang ibinigay na mapa at mabilis na tinukoy ang eksaktong lokasyon ng storage. Nakatayo si Tyr sa busog ng isang barko na nakadaong sa tabi mismo ng Skeleton Island. Napangiti siya nang marinig ang ulat ni Knocker. We'll divert their attention by attacking now. Hindi malalaman ng mga pirata na ito kung ano ang tumama sa kanila. Nakapasok sila. Labis na nagulat sina Celio at Lino Windsor. Ma'am, it's nothing but a piece of cake for my bodies. Hahaha. Tawa ng tawa si Lino na para bang sa wakas ay mailalabas na niya ang nararamdamang dalamhati sa kanya sa lahat ng oras na ito. Kamangha-manghang. Sa pag-aapoy ng armory ng mga pirata, hindi na tayo mahihirapang salakayin ang Skeleton Island. Sumunod ka, mahal kong Kuya Tyr. Oo naman. Tumango si Tyr habang bumibilis ang dalawang barko patungo sa Skeleton Island. Nasaan ang barkong nabanggit mo? Nag-aalalang tanong muli ni Celio habang pasulong sila patungo sa Skeleton Island. Napatingin si Tyr sa kanyang relo at sumagot, relax, darating sila. I think they'll be here soon. Kasabay nito, isang malaking bonfire ang sinindihan sa isang malawak na bakanteng lupa sa Skeleton Island. Nakapaligid sa siga ay hindi bababa sa 2 hanggang 300 pirata. Naginuman sila at nagsayaw at nagsasaya. Isang napakalaking sopa ang inilagay sa gitna mismo ng aksyon, at doon ay nakaupo ang isang hubad na dibdib na maskuladong lalaki. Siya ay may skeleton tattoo sa kanyang dibdib habang nakaupo sa kanyang mga bisig ang isang magandang ginang. Mas nagmukhang bata ang maliit na babae na nakayakap sa kanya. Siya ay Skeleton King, ang pinuno ng banda ng mga pirata sa Skeleton Island. Kilala ng malawak sa bahaging ito ng karagatan, ang Skeleton King ay muling naitulak sa kahihiyan nang magsimula siyang magtrabaho kasama si Lucio Windsor, ng palihim, syempre, upang mapahiya si Lino. Hindi magiging masama na tawagin siyang hari ng pirata. Kung hindi dahil sa mga pangyayari, walang pipiliing manirahan sa isang boring na isla. Ang Skeleton King ay hindi nais na maging hari ng pirata. Ang tanging ninanais niya ay makabalik sa marangya at komportableng buhay sa lungsod. Dati siyang mersenaryong sundalo sa isang bansang may digmaan. Ang tanging nais niya ay mamuhay bilang isang mayaman sa isang mapayapang bansa at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ginhawa. Ito ang pangarap ng maraming pirata at mersenaryo. Bukod pa rito, si Lucio ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong gawin ito. Sa kanyang pangkat ng mga pirata, magdudulot siya ng kaguluhan sa mga ruta ng pagpapadala ng pamilya Windsor at ilagay si Lino sa hindi komportableng posisyon. Inagaw ng moment ni Lucio ang posisyon bilang pinuno ng pamilya mula kay Lino, tutulungan niya si Skeleton King at ang kanyang pagkamamamayan at babayaran sila ng malaking halaga ng pera, sapat para gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kaginhawahan at karangyaan.
Ang Skeleton King at ang kanyang mga tauhan ay hindi kailanman naging katapat ni Lino at ng Windsors. Iyon ang dahilan kung bakit nagpuslit si Lucio ng napakaraming baril papunta sa Skeleton Island. Ang mga sandata, kasama ang geographical na bentahe ng isla, ay tiniyak ang kanilang matatag na depensa laban sa mga alon ng pag-atake ni Lino at ng Windsors. Hindi niya maiwasang matuwa nang malaman niyang malapit ng palitan ng Grandmaster ng Windsor Royal Family si Lino bilang pinuno ng pamilya. Sa wakas, maaari na niyang lisanin ang pinabayaan ng Diyos na lugar na ito at isang buhay na namumuhay sa patuloy na takot. Halika, mga kapatid, tayo'y mag-toast para sa magandang kinabukasan. Itinaas ni Skeleton King ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi, "Cheers!" Itinaas ng mga pirata ang kanilang baso, nanunumpa lamang natitigil sa pag-inom hanggang sa matuyo ang alak. Sa malalim na kasiyahan, dalawang pirata ang biglang tumakbo. "Panginoon ko! May nangyaring masama. Ano ang lahat ng kaguluhan?" Ibinaba ni Skeleton King ang kanyang baso at nakasimangot na tumingin sa dalawang pirata. "It's the Windsor family. Inaatake na naman nila tayo." Mabilis na bumalot ang katahimikan, nabasag lamang ng tawanan sa gitna ng mga tao. Pati si Skeleton King ay natawa. "At narito ako sa takot na sinusubukang alamin kung ano ang nangyari." Dinala muli ni Lino Windsor ang kanyang mga tauhan. "Akala ko ba tinuruan natin siya ng ilang mga aralin dati? At narito siya na naghahanap ng pagdurusa." Dinurog niya ang baso sa kamay at tumayo. "Kunin ang iyong mga sanggol, aking mga kapatid. Bibigyan natin sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan." Ewo! Ang mga pirata ay nagpakawalan ng iyak at umaalulong sa tuwa. Ang pakikipaglaban kay Lino Windsor at sa kanyang mga tauhan ay walang iba kundi isang kapana-panabik na interlude sa kanilang mapurol at monotonous na buhay. Gusto ko ang armory up at tumakbo ngayon at siguraduhin na ang daloy ng mga bala ay hindi hihinto. Ihanda ang iyong baril turrets, mga lalaki. May machine gun sa kanyang balikat, nagutos si Skeleton King habang nagsimula siyang maglakad patungo sa outer perimeter ng isla. Ang mga nakaraang scuffle ay nagkaroon ng mga pirata na ito sa isang kapaki-pakinabang na posisyon dahil alam nila kung ano mismo ang dapat nilang gawin. Hindi nagtagal, dinala ni Skeleton King ang isang napakalaking grupo ng mga pirata sa dalampasigan, at sa di kalayuan, may nakita silang dalawang barko na papalapit. Kabanata 12:30. Paghaharap. Hahaha. Here for a beating again. Si Skeleton King at ang ilan sa kanyang kanang kamay ay humagalpak ng tawa. Hindi sila natakot sa kanilang mga kalaban dahil ang kanilang napakalaking lakas ng baril ay lahat ngunit ginagarantiyahan na hindi maipapadala ni Lino Windsor ang kanyang mga tropa. Kasabay nito, ang mga pirata ay may sapat na supply ng mga bala na inilipat sa beach mula sa armory. Ang mga turret ng mabibigat na machine gun ay itinayo rin. Layunin mo ang mga barkong iyon, mga kapatid ko. Panahon na para matikman nila ang lakas ng Skeleton Island. Sa utos ng Skeleton King, inihanay ng mga baril ang kanilang mga muzzle sa paparating na mga sasakyang dagat. Si Lino Windsor ay nakaset up na ng kanilang mga baril. Sa pamamagitan ng isang pares ng binocular, nakita nila ang mga pirata na abala sa pagkilos sa pag-set up ng frontline. Dahil sa matinding pagkatalo sa mga nakaraang enkwentro, nakaramdam si Lino ng matinding takot nang makita niya ang paggalaw ng bala sa frontline sa isla. Si Lucio Windsor siguro ang nagbigay sa kanila ng mas maraming bala kamakailan. "Ano pa ang hinihintay natin, Kuya Tyr?" Tinawagan ni Tyr si Knocker sa kanyang telepono at mabilis na nakakonekta sa linya. Ayon kay Knocker, darating sila sa armory. Fire! Utos ni Tyr habang si Lino at Celio ay nag-relay ng mga utos sa kanilang mga tauhan. Ilang daang metro ang layo mula sa dalampasigan, nagsimulang magpaputok ang mga turret. Nagsimula na silang mag-shooting. Matapos makita ang kanyang mga kaaway na nagpaputok ng mga unang putok, si Skeleton King ay hindi nagdalawang isip at agad na nagutos ng gantihang pagpapaputok. Isang may sensinang putok ng baril ang sumiklab sa dagat na parang mga paputok sa kalangitan. Ang ganitong uri ng pagtatagpo ay hindi magdudulot ng malaking pinsala sa magkabilang panig. Isa lamang itong labanan ng firepower. Para kay Lino at sa kanyang mga tauhan na salakayin ng isang punong-puno ng Skeleton Island, ito ay isang hamon. Kasabay nito, marami sa mga tropa ng pamilyang Windsor ang nakahiga sa mga deck ng mga barko, na nakatutok ang kanilang mga machine gun sa isla. Ang mga bala ay lumipad sa kanilang mga ulo habang ang mga barko ay puno ng mga butas ng bala.
Makalipas ang 10 minuto, pagkatapos ng matinding palitan ng putok, nagsimulang mag-alala sina Lino at Celio nang mapagtanto nila na ang kanilang kalaban ay tila hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkaubos. Brother Tyr, hindi na natin malalampasan ang mabigat na depensa ng Skeleton Island. Nauubusan na tayo ng communication, at hindi na makayanan ng ating mga barko ang pang-aabuso. Hindi mahirap intindihin ang gustong ibig sabihin ni Lino. Gusto niyang malaman kung kailan sisubog ang armory ng mga tauhan ni Tyr. Kumunat ang noo ni Tyr. Ayon sa kanyang unang pag-aayos kay Knocker, ang armory ay dapat nakapot. Hand-on. Dapat tapos na agad. Dinial ni Tyr ang cellphone number ni Knocker. Gayunpaman, hindi ito nasagot. Mabilis siyang nag-redial. This time, sinagot ni Knocker ang tawag. Sa kabilang dulo ng telepono ay narinig ang hingal na boses ni Knocker, "Chief. Anong nangyayari, pare? Bakit ang tagal mo? Muntik na tayong maubusan ng bala." "Sorry, Chief. Medyo na-delay kami. Bigyan mo pa kami ng 5 minuto." Sa armory sa Skeleton Island, naunang pinatay ni Knocker at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng mga gwardya sa paligid, naghahanda na pasabugan ang armory. Hindi inaasahan sa kanila ang pagkakaroon ng 2 tagapag-alaga sa pasukan ng armory. Matipuno at malaki, nakatayo sila na may taas na 2 metro. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na trident sa kanyang kamay habang ang isa naman ay may hawak na palakol. Si Knocker at ang kanyang mga tauhan ay agad na nasangkot sa isang matinding labanan sa mga tagapag-alaga. Nagulat siya, pareho silang transcendents. Buti na lang at nakapasok si Knocker sa transcendency, courtesy of the knowledge passed by Tyr. Kung hindi, hindi niya makikita ang pagsikat ng araw bukas. Sa kalaunan, nagawa niyang mapasuko ang mga tagapag-alaga sa kapinsalaan ng isang bilang ng kanyang mga tauhan. Noon ay tumawag si Tyr. Galit sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan, si Knocker ay hindi nagkaroon ng oras upang magluksa dahil agad niyang pinangunahan ang iba sa armory. Kung hindi niya ito nakita para sa kanyang sarili, hindi maniniwala si Knocker kung paano magkakaroon ng napakaraming bala ang isang banda ng mga pirata sa imbakan. Ang ilan sa mga pirata ay abala sa pagkarga ng mga pushcart na may mga bala at bala para ibigay sa frontline. Medyo madilim, at karamihan sa kanila ay abala sa kanilang mga gawain, hindi nila namalayan ang pagdating ni Knocker at ng kanyang mga tauhan. Sa oras na napagtanto nila, huli na ang lahat. "Sino ka?" May bala sa kamay, isang pirata ang tumingin kay Knocker na nakakunot ang noo at malakas na nagtanong. "Ha? Ano ang ginagawa ng mga tao na ito?" Isang malaking scuffle ang sumiklab, at hindi nila alam. Nagsimulang tumawa ang isa sa mga tauhan ni Knocker habang sinasaboy ang mga pirata na nakatayo sa tapat ng machine gun na nakita niyang nakatabi. Lahat ng natitirang pirata sa armory ay binaril ni Knocker at ng kanyang mga tauhan sa wala pang 10 segundo. Sa pagtingin sa dami ng mga bala sa imbakan, umiling si Knocker at sinabing, "O mahal, tingnan mo ang mga magagandang bagay na ito." Nakakalungkot na nasusunog sila. Naglakad siya patungo sa isang crate ng mga granada at ipinamahagi ito sa kanyang mga tauhan. Ngumiti sila ng kakaiba. Ito ay magiging isang kahangahangang pagpapakita ng mga paputok. May mga granada sa kamay, tumungo sila sa labasan ng armory. Nang malapit na sila sa labasan, hinailan nila ang mga safety pin at mabilis na inihagis pabalik ang mga granada. Tumakbo. Umungol si Knocker, at tumakbo sila palabas ng mabilis hanggat kaya nila. Kasabay nito, sa tabi ng dalampasigan, ang paligid ng Skeleton King ay napuno ng maraming bala. Ang isang tuloy-tuloy na supply ng mga bala ay dinala mula sa armory ng kanyang mga nasasakupan patungo sa dalampasigan habang nangyari ito. Nakahiga sa harap ng isang mabigat na machine gun turret, hindi umalis ang daliri ni Skeleton King sa gatilyo habang patuloy niyang sinasabog ng mga bala ang mga paparating na barko. "Hahaha. Akala ko natuto ka na ng leksyon, Lino Windsor, andito ka na naman. Huwag mo akong sisihin sa pagdurusa na pagtitiisan mo. Sinusubukang salakayin ang Skeleton Island. Nilulusob mo na naman ako. I have unlimited ammunition."